to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That will birth hope into God's word. The night is coming, don't delay. Dream of your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on, it is day. Press on, it's coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. No turning back, God's on His way. Mga pinangganak ko mga kigsunan, malipayan usab nga pagpakiguban. Kaninyong tanan karon ing lang yugto na usab nitong tulmanon, tingog sa paglaom special edition magatagi kini sa pulong sa Dios kanan ay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson, pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Sa samang pagi kauban nato karon si Brother Chumar Sunggaling. Salamat Pastor, kay salamat mga igsoon sa inyo para na yung pag-uban ni ini nga programa labi na gyud sa atong program sa Facebook, sa atong programa kanunay kamo nagatan-aw ug salamat kay mga igsoon sa inyong kananayan nga pag-share ni nga program. Ang atong suhito karon nagkadayon the Giants of Faith, Joshua and Caleb. Mhm. So I don't know anong giant sila, no? Giant of faith. Giants of Faith. So ang nakitaan sa mga kuan ba? Ang nakitaan nila sa 10 spies, ang giant ang taga Kanaan. Mhm. Pero nakitaan sa Ginoo nga giant ang faith ni Caleb o ni Joshua. Amen. So, manay batayan nato karon mga higala kay igsunan. Mhm. So sa pagsugod nato ngayon si Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Mag-ambot ta, dalay ko ng silimbahan na Diyos, dinitak na salamat kami Ginoo. Sa gayon yung mga kanamo na kami makayong pagtuon ng election. Ikaw magapanalangin sa kaalam nga ngayit kanamo nga mo masabtan ng makinabiyaan ng mga pulong gikan ini. Tanang ginasalig sa ngalan sa Jesus na luwas. Amen. Okay? So ang atong suhito usbon ko Giants of Faith, Joshua and Caleb. So usbon ko ang nakita sa mga 10 spies na nagsulti og negative against the Canaan mao ang giants, ang ilang nakita nga giants, ang mga tao dito nga mga anak. O sa laing bahin usab sa Dios, ang iyang gideclare nga giants mao ang pagtuo ni Caleb og ni Joshua. So tanaw nato ni aton sundon karon mga pinangga kong kaigsunan atong sugdan sa tuang memory text. Sa Hebrews 13 verse 7 sa English Standard Version nagaingon, remember your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their way of life
and imitate their faith. Kadali lang. Kay kini nga verse, gi-misunderstood or gi-misconstrued or gi-misuse sa mga tao nga abusive. Mm. Those who are in power, those who are in church leadership Mhm. and are abusive in their power. Mm. Gigamit nila, oh. Pag ingon gyud nga, remember Your leaders. your leaders, those who spoke to you the word of God, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Mm. So, buti pasabot nga kinahanglan atong hinumduman ang atong mga pangulo nga nagasulti kanato sa pulong sa Dios o tanawon po nato ang ilang pagkinabuhi o sundo nato ang ilang pagtuo. Mhm. So sa ato pa, it's not wrong to imitate, it's not wrong to remember, it's not wrong to respect our leaders when they speak the words of God and when their outcome way of life nindot and also their faith ato pong i-imitate. Mm. So, mga kaigsuonan, mauni ang basis sa ato ang pagtuon karon sa nahitabo kang Caleb o ni Joshua, and they became worth of remembering. Mhm. Oh, ang ngayon silang hinumduman kanunay. And I would like to tell you, mahinumduman gyud sila mga igsuon kay nganuman they are giants of faith. Mao bitaw nga ato ang leksyon mga kaigsoon na nagatudlo nga adunay mga pagtuo karon nga atong tan-awon mga igsoon tungod kay kining human sa katong pagsugo ni Moses kaniadto sa pagpadala sa spies. Adunay 12 sila ka bok gikan sa 12 ka tribes, di ba? Pero ang nganong ang nagpabilin nga memories mga igsoon kani raman si Caleb ug si Joshua. Wala naman ang katong 10 tribes. So mga kaigsoon, Ato ning sa tagsaon. yes. Kini ba sila tanan leaders magud sila? Oh, si Samoa. Oh. Si Samoa, di na to ba remember, no? Yeah. Si Sapat, Mm. Wala ba yung si mga... Igal, Mm. si Palte, Mm. si Gadiel. Mhm. Ug na Gadiel atong hinumduman, si Gadiel buot man. Ay, hello, Atong singer natin si Bo. mga taga LAC singers. Mhm. So dati Gadiel nga hinumduman, dili na kadtong one of the 10 spies. Yes. Si Gadiel buot na atong ma-remember. Mm. O magisgot pud og Gadi, di na to ma-remember katong one of the 10 spies nga Gadi. Ang atong hinumduman si Gadi Navarro na pud. Ang atong buutan kayo Amen. nga tower man. Mm. O, di ba? O, kini si Amil, wa natay kita kailan kinsa na sa Amil. Naputi Amil. Amil ta siya. Amil to siya. So, basig mauni siya nga Amil. O, pero siya na po ito ma-remember. Dili na po ka to. Yes. Si Sitor, Mhm. si Nabi, o si Jewel. Yes. Wala yun na kailan na nila. Pero, ang pangutana nga, nganong ba naman sila mahinumdumi, Brother Chumar? Mm. Ang mahinumduman kanil ang sa ila ang katong distrusting nila. Pero ang karon mga igsoon, ang gusto sa Ginoo i-impart or ang emphasis mga kaigsunan sa atong lesson nga atong makita ang pagtuo sa kadako sa pagtuo mga kaigsunan ining Caleb o Joshua. Bote pasabot, they are not significant in the plan of salvation. Ana ba yan sa Bible? Pag di kay ka-importante pero certain man, certain woman, certain spies. Hindi sure. Oh, ana lang yun. Pero doon na kay kabahin sa emphasis sa kadaugan. So, alang sa pag-encourage, Mhm. ginalitok yun na sila sa Bible. Amen. So, managing din nga, doon ay their names are worth of remembering too. Amen. Okay. Ato mga isgutan na ni karon pastor, tulo ni kabahin. Ang una mo ang the faith of Caleb, ang pagtuo ni Caleb. Susulod niya na tumisgutan niya ang making the impossible possible. And faith in action. Third is passing the torch or the torch. Ang duha ka sunod na tong mga isgutan mo ang the faith of Joshua, pagtuo ni Josue, and how to obtain faith. Unsaon na to ni karon nga masunod na to ni mga igsoon nga pagtuo. Tungod kay atong leksyon adoy pangutana, how can we imitate unsa na to ni pagsundog ning pagtuo karon nining duha na to ka mga higanti sa diha sa pagtuo. Unahon na to si Caleb. The faith of Caleb. The faith of Caleb was a demonstration of
something impossible, but He made it possible. Yes. Oh. Imposible yung kaayo mga kaigsunan ang nahitabo, pero nahimong posible. By the way, ang ato mabasa, Brother Jomar, sa Joshua 14:8. Yung nagaingon, nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly follow the Lord my God. Usa ka pagpahinumdom mga igsoon nga kining katong hitabo kaniadto sa ilang panahon sa pag-spy out nila sa land of promise mga kaigsoona. Adunay mga pagpahitabo nga dili gyud nila or ato makita ba nga nagmelt sa or naghatag hinon og kahadlok dugang sa katawhan nga instead nga mudugang unta sa pagdasig kanila sa pag-conquer sa pagbawi sa ilang yuta or sa yutang saad. Si Caleb was very loyal. Loyal siya sa command sa Ginoo, sa requirements sa Ginoo. Then faithful siya sa iyang pagsalig sa Ginoo. Remember kadtong mga pangalan nilang mga Shamoa, mga kinsa pa to? Sila si Gadjel, si Gadi. Mga nindot kay nga pangalan, no? Yes. Mga beautiful names yun na sila. Pero something like di na kayo na to ma-remember Yes. ang ilang mga pangalan. Yes. Kani hinong ngalan nga Caleb, Hebrew word siya sa pangalang dog, Iro. Yes. iro. No. Ya, kanina bang iro, mga higalag kaigsunan, ang iro kanang dili siya nindot o rapport sa Bible. Sa account sa tinod. Sa Bible kay ang iro para nila Gentiles, ang iro para nila walay paglaom, something like. Pero imposible alang kang Caleb nga mahimo siyang usa ka leader nga handumon sa mga tao kay tungod lang sa pangalan pa lang daan niya bati ang iyang pangalan. Tinod. Mura ka mo sila nga nag-Leon. Leon ang Na iyang ngalan Leon. Mura po siyang Leon, labi na mahubog. Parte po isugat. Mura po Leon. Mura pag iyang gisabayan ang iyahang pangalan. Yes. Si Caleb po, out of the bad connotation of the dog, Yes. nakadapag yung nindot na yung dog. Loyal servant to the master. Ayan. Loyal siya nga servant sa iyahang agalon. So mo ito ipakita ni Caleb. Dito siya nagdwell. Nagyanan mo ko yung dog. So, dili ko mugunit sa positive nga attitude sa dog nga loyal kayo sa agalon. Amen. So, sanglit ang iyang agalon, mauman si Kristo, mauman ang Diyos. So, dito niya gibuhos ang iyang loyalty. O napansin siya by faith. By faith. Nakitaan siya mga kaigsunan nga one of the giants of faith. Tinood yun nga napansin siya, Pastor, kay sa maong hitabo nga ilahang patuon ba yata to sa mga katawhan ka to si Joshua ug Caleb tungod kay sila na naman duha ang nagpamatuod or nagpabarog sa ilang pagtuo. Apan unsay gibuhat sa Ginoo dito nagpataliwala ba siya iyang ipakita ang iyang presence dito. That's why nakit-an sa katawhan nga adunay pagtuo nga kinahanglan ilahang makita diha sa kinabuhi ni Caleb o Joshua. And remember sa panahon nga may isgot ang napulo ka mga spies nga ang mga tao dito sa maong yuta mukaon sa mga tao katong mga nagpuyo sila mo ilang pagkaon. Pero taliwas na mga igsoon ang giingon usab ni Joshua ug Caleb. No, atong among nakita dito nga kitahin nun ang atong pagtuo mo'y mulamoy sa ilahang nasod. So meaning ginapakita mga igsoon nga adunay kalambigitan kining pagtuo karon sa atong pagpadayon sa pag-conquer niining ato ang pagpangalagad or sa kinabuhi karon sa panahon nato. Mura sama ra ko na miyong ka nga kinoda ko kay kong problema. Pero balihon na to. Mas dako. Problema dako kay ko Ginoo. So ana bitaw no. Mas dako ang Ginoo kaysa problema. Yes, Mas dako ang Ginoo kaysa challenges nga ilang na-meet dito sa Kanaan. Amen. That's why nag-ingon din his example sa panahon ni Caleb ang iyang ka-ehemplo naga-encourage sa ato ang mga kaigsunan as to maintain our firm faith in God. Lig-on nga atong pagtuo diha sa Ginoo who can make possible what is impossible for us. Nga naman, ang Ginoo mismo mo'y nagbutyagan na mga igsoon nga wala. Kadali lang.
nako yung one thing nakitaan ba nga. Si Caleb o si Joshua, Mhm. both coming from the tribe of Judah. Tinod. Parehas sila coming from the tribe of Judah. Mhm. Okay? So, diyan na sa tataman na. Yes. Ato na komentaryuhan later. The faith in action, mga igsoon, sa according to Caleb himself, when Moses asked for an account, mga kaigsoon, wala yun na nalimtan ni Caleb. Ang saad ni Moses kanya adto sa human nila nga na spy out ang maong cities sa promised land. Iyang giingon dito nga kung makuha na nato balik ang kini nga yuta, ako aning bahin ang kini nga parte sa yuta ha. And si Moses mismo nakakita sa iyang pagtuo nga walay pagduha-duha mga igsoon. Giingon ni Moses nga kung makaabot na mo ni anak nga yuta, ikaw gyud makahimo sa pagpanunod niya anak nga bahin. That's why din sa Joshua 4:14 verse 12. Now give me this hill country, mo niyang giingon, that the Lord promised me that day. Kaya ang Ginoo mismo nagsaad kaniya mga igsoon, you yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified, but the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Ihagyong ipakita ni Caleb mga igsoon ang iyang pagkadako diya sa pagtuo. Ayang loyalty, wholeheartedly, he followed God. Amen. O diatong tungora, kay siyempre, daghan man kaayong nag-object, daghang naghatap silang negative thoughts, iyang gipakita sa ilaha nga kanang inyong imposible, posible na. Yes. Kanang inyong imposible nga nakitaan para nako by faith, posible na. There is great possibility out of the impossibilities nga inyong nakita. Sa taliwala sa iyang pagkabatanon mga igsoon for 40 years, sila Caleb ug si Joshua baya nagikan sila sa Egypt, sa gagmayng bata pa sila diha sa ilang pagka-slave. Hantod niabot sila sa wilderness, nga naa na silang pagkabatanon. Apan taliwala or bisan pa niya na sa ilang pagkabatanon mga igsoon, may barog sila sa ilahang pagtuo, sa ilang pagpakita, pagpadayag sa katawhan nga kinahanglan, mupadayon ta sa atong panaw, mupadayon ta sa pagbawi sa yuta nga gisaad kanato sa Ginoo. Tungod kay bisan pag imposible ang atong panad-aw nini nga bahin, ang Ginoo ang atong gisunod nga mo'y magahatag sa nga wala imposible. Si Caleb usa sa mga ehemplo sa Biblia kon unsaon nato pag-handle ang mga tao nga supak sa opinion sa Dios. Supak sa kabubuton sa Dios. Unsaon nato sa pag-handle kanila. Si Caleb mga higala nakita ninyo, mabasa na to sa Biblia nga ang mga tao grabe kasuko sa iya gani kay ngano nga nagsulti siya tinuod. So gani gikuan siya gibato pa siya sa mga tao kay ilabi kasuko ang mga tao sa iya pero he stood for the right. No matter what, iyang gitindugan. Wala siya ma-threatened, wala siya ma-intimidated kay ang iyahang yun, ang iyahang pagtuo, ang iyang pagka-matinudan ngadto sa ato ang Diyos. In Joshua 14 verse 7, 8 and 9 mga igsoon, atong sabdon diya mga kaigsoon na kung asa nga bahin gipakita ni Caleb ang iyang pagtuo. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land, and I brought him back a report according to my convictions. Kung unsa ang iyang gituon mga igsoon ng daan, kung unsa ang iyang baruganan, maogyod ang iyang gipakita taliwala sa negativity nga iya ang makita sa ubang katawhan dito. But my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, follow the Lord my God wholeheartedly mga igsoon. Walay katunga mga kaigsoon kundi kinatibuk-an niya nga kasing-kasing iyang gisunod ang Ginoo. So on that the day Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance, and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. So mga igsoon, atong balansihon mga kaigsonan ang atong pagtuo karon. Ang ato ang pagpadayon sa atong pagpangalagad karon. Tinud-anay o puno o tibuok ba natong kasing-kasing atong gihatag sa Ginoo mga kaigsonan nga mga mahisama ang atong pagtuo diha ka Caleb. Pruiba nga nakit-an sa Ginoo ang iyahang pagtuo o ang meaning sa iyahang kinabuhi. Samala pa sa Numbers 14 verse 24, my servant Caleb, because he had another spirit with him and hath followed me fully, him will I bring unto the land
whereunto he went, and his seed shall possess it. Yes. So he was called my servant, Mm. and he was called having another spirit compared sa Katong napolo. napulo. Mhm. Then hath followed me fully. Misunod ka nako fully. Misunod siya nga kinatibukan wholeheartedly. Busa nagsad ang Dios nga makapanunod siya sa yuta o ang iyang kaliwat makapanunod usab niya na. Amen. Sa sinulat ni Sister Ellen White, the Advent Review and Sabbath to Herald, May 30, 1912. Basahan na ito mga igsoon, unsay giingon ni Ellen White. It was Caleb's faith in God that gave him courage, that kept him from the fear of men, and enabled him to stand boldly and unflinchingly in the defense of the right, through reliance on the same power and the mighty general of armies of heaven. Every true soldier of the cross may receive strength and courage to overcome the obstacles that seem insurmountable, mga igsoon. Kung nakita man na ninyo mga igsoon na unsa kadako nga ulang o babag karon sa imong pagpangalagad, sa imong pagtuo nga mupadayon mga kaigsuonan. Remember, si Caleb walay laing gisaligan mga igsoon, kundili ang Ginoo nga tinubdan sa tanang mga kagahom, nga mao ang general of armies of heaven mga kaigsuonan, nga makahimo sa possible out of impossible. Balik ta sa Numbers 14:24. Pag-ingon nga he has another spirit, mo to sabot, he did not Spirit. conform. Yes, He did not conform with spirit of fear. other. Mm. Oh. Just like with what had happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. They did not conform. Kato mga Hudiyo po to sila. Mhm. Kato ng yukbo. Mga Hudiyo po to sila mga igsoon. They did not conform. Mm. Si Caleb po na iyang espiritu did not conform. Mm. Kaya kita pati nga nito, oy, sa committee out of number man ta, sige na lang. Ano, Ana ra ba na. So meaning to say, dili sa tanang panahon mga higala nga vox populi, vox Dio. Dili sa tanang panahon. Majority. Tingog Kabot sa Ginoo, maritingog sa Ginoo. So you cannot say that. Muna nga kato mga miyembro sa committee, be careful. Kay base ka ng daghan lang mo nibutar kay parente mo. Daghan lang mo nibutar kay barkada mo. Daghan lang mo nibutar kay pareho mo na ikalagot. Daghan lang mo nibutar tungod kay doon na may common things. Mhm. Pero sa tubangan sa Ginoo, alang sa mga tao nga loyal sa Ginoo, they don't conform to the wish and will of the world. Amen. Yeah, Amen. that is in Romans chapter 12 verse 2. Amen. Yes. Dili magpahiangay sa kalibutan. Kundi usbon hinuon Mhm. ang espiritu ang kinaiya. Yes. Okay. Ganon. Ang pagtuon ni Caleb mga kaigsonan, nagpadayon diya atong lesson, may tungod sa pagpasa ni ini nga pagtuo sa lain or sa mga nagasunod kaniya. Ang mao bitaw ning kinahanglan atong bantayan mga igsoon. Ang atong pagka-example, ang atong kinabuhi nga mahimong example sa palibot mga kaigsoon. Ngano nahimo ka nga sulundon sa katawhan nga nagatana usab sa imong kinabuhi. May sama sa kinabuhi ni Caleb. Nga siya mismo naghatag sa kini nga pagtuo ngadto sa iyang kabataan or sa iyang anak yun gani mismo you-mention din ha, Joshua 15 verse 16. And Caleb said, I will give my daughter Aksa in marriage to the man who attacks and captures Kiryat Sefer. Why? Gusto ipakita ni Caleb mga igsoon kung unsa ang iyang kinabuhi kanito. Remember, sa iyang pagkuha sa yuta dito sa katong gikan sa Kadesh Barnea niya nga pag-spy out, ang iyang promise or ang promise sa Ginoo sa iya, sumala silang pagiksaan nga Ginoo ihatag ni sa ko ang bahin sa yuta ni ang Ginoo sa miingon sa iya na go. So sumala sa command sa Ginoo iyang nakuha mga kaigsuonan ang maong yuta, gihatag po sa Ginoo ang gasap alang kaniya sa iyang courage mga kaigsuonan. That's why sa iyang anak po ipakita kung kinsay mosunod sa akong kinabuhi, sundogon po niya kung unsa po yung iyang kinabuhi kaniadto nga wala gyud mi talikod sa pagtuman diya sa kabalawaran sa Ginoo. Nana ko yung idea sa pagpangitan ni mo kasawahon. Sa kuha na to. Nana ko yung idea. Mangita kag kinsay amahan diri karon,
Pero murag ambot lang na baka murag na ano. Porque Oh. kita. Mangita kag amahan diri karon nga maayos pagtuo, maayos pagalagad. Mhm. Nga sundogon nimo iyang pagtuo hangtod makapansin ang amahan. Nga kini si Jomar ni sundog sa kong pagtuo. So ang iyang anak dalaga ihatag sa imo. Iya po i-declare nila sa congregation. Oh. So, So, kada akong anak nga si pangalan. puro magbalik. Oh. Ato ako nihatag ni Jomar kay iyang gisundog nga ako ang pagtuo. So na pagsugod na kag kinsa na nga amahan karon nga maayos pagalagad, kugihan, buutan. Ano. Okay. And ang maong hitabo mga igsoon, kung balik na sa maong hitabo mga kaigsunan, ang iyang pag-umangkon daw ba? Ang iyang Si pag-umangkon, Otiel lagi. iya, naig-agaw sa iyang anak. So mo'y nakahimo sa pagpanunod sa maong courage mga igsoon. Ihapong saad mismo nga makuha na ko na nga syudad, pinaagi sa tabang o sa gahom sa Ginoo, nakuha gina mga igsoon sa pagpakita sa courage sa power sa Ginoo kaniya. Iya gi-announce ka digaw kasi mosundog siyang pagtuo, may tagaan siyang anak. Mm-mm. So, here comes ayang man, si Otiel, Mm-mm. nagpakita siyang katakoson, gituman gyud iyang saad. Yes. So, ang idea din himaw ni, ang kadasig, ang imuhang pagtuo, imuhang ipasa sa mga kabatanunan. Amen. Kay, kung ang imong pagtuo, di nimo ipasa dito, mura magsulo ba? Mm. Torch. Imong ipasa nga to sa imong isikataw. Kung di nimo nabuhaton, mapalong na din sabay kanimo sa imong kamatayon. Wala po. Oh, so imo nang ipasa nga to sa uban hangtod karon gani hangtod si San Pablo nagkanayon, follow me. As I follow Christ. Oh, as I follow Christ. Kaya nga naman nakabalog si San Pablo nga ang kahayag ana kaniya nagkinabuhi sa sama kang kalib nga pagtuo Mm. o kamo po sunda po ko ninyo because whether you like it, Brother Jomar, ang mga tao mingon ka nga wala may nag-follow na ako. No, pagkabantay baka nga na hindi sundog si mong tupi. Na yung mga No, kanan, na, oo. Wala ka kabalong. Wala big tupi. Kaning uban mingon nga, hala kung magpakulot ka, magpakulot po sila. Oh, mapansin na ninyo, kamo mismo makapansin mo niya na. Mao na nga ikaw nga naminaw karon. Dunay mga tao nga nagatanaw kanimo sa imong pagtuo, sa imong pagkinabuhi. So nagatanaw sila kanimo labi na sa mga younger generations. Mm. O kana sila musundog na sila kanimo. Amen. Muna, let us set our lives to be a good example for the young generation. Amen. Amen. So mga igsoon, ang kinabuhi ni Caleb may sama karon sa kinabuhi usab ni Joshua mga kaigsoonan. As a young man, Joshua was chosen by Moses as his assistant. Kung inyong mahinumduman mga igsoon atong milabay nga mga pagtuon sa Exodus 33:11. Nga kung diin gani mo adto si Moses, asab si Joshua siyang luyo nga nagahulat sa mahuman ang si Moses sa iyang mga ceremonies. When the time came to claim his own territory, he waited until all the tribes had obtained their inheritance and the chosen portion of leftover. Grabe si Joshua mga igsoon. Gikan sa kang Caleb mga kaigsoon sa pagpabarog sa iyang pagtuo nga taliwala sa giant sa Anakites mga kaigsoonan. Katong dapit ni nakuha ni Caleb. Ihabi ato sa mga giants mga igsoon nga nagapuyo dito. Nga diin, sumala pa si pagtuon nga kaliwat or dito gani nagagikan nga lugar to si katong kalaban ni David. So, ingana ka mga mangta sa tao dito mga igsoon apan nihimo ni barog na pakita ni Caleb ang iyang giant nga pagtuo. Karon kung dinhi po ta mo tan-aw sa kang Joshua mga igsoon, ang pagpakita niya sa iyang dako kay nga pagtuo mga igsoon in Joshua 19:49, when they had finished dividing land into its allotted portions, the Israelites gave Joshua son of Nun an inheritance among them. Siya ay leader pastor, pero siya ay naghulat nga unsay ihatag siya sa katawan. Murag nga na nahitabo no. Nagpaabot gyud siya na katong mga tribes katong 7 daan pastor. 7 ba to? 5 Oh, nakaon na tong 5. Nakakuha na sila 5. Ang 7 Ang nagulat. 7 naghulat. Karon nabahin na tanan, gibahin na tanan sa mga Israelites tribes or katong mga tribes sa mga Israelita. Si Joshua karon naghulat gyud siya kung asa dapit ang iyang gabahin. Nagyatag siya leftover. Ang nakabot Temnat Sera. ang ngalan, yes. Siya na gingan lang natong Temnat Sera kay
portion left over man ang meaning sa Timnat Sera. So siya yung Ah. naggalan na ato nga O, David. gingala to pero gimo na syudad, Mm. dito siya nagpuyo, Mm-mm. mga In kaigsunan. Joshua 19:50, as the Lord had commanded, they gave him the town he asked for, Timnath Serah, in the hill country of Ephraim, and he built up the town and settled there. Pero katong nga dapat pastor, ang pagpili ni Joshua nindot gyapon mga igsoon, ngano ang pagpaubos sa iyang kinabuhi, diha gyud makita ang nga mas labaw pahinuon nga pagtuo sa tanan. Kaya katong mapahitason mo mo jud timay mong ubos, ang ubosanon mo ay noy iba pataas sa Ginoo. That's why ang iyang pagpili mga igsoon didto na paduol sa gitukuran sa sanctuary, dito sa tabernacle sa Shiloh. So iyang gipangandoy pod mga igsoon nga dili gyud mapalayo ang iyang kinabuhi. Taliwala sa iyang edad ha, bisan pa sa iyang edad mga kaigsoon nga tiguang na siya. Pero ihag yung gipili nga mapaduol siya diha sa iyang ministry dito duol sa tabernacle. Ang Ginoo magod kabalo magod ang Ginoo unsa imong need. Si Joshua pod tungod kay dool siya sa Ginoo, wala na siya greediness, wala na siya insecurity. Ang iyan na gyud nga mapaduol siya dito sa balay sa Dios. Katong giingon ba nga I will dwell in the house of the Lord forever. Yes. Oh. No? Kanang mga puntuhan na nahibawan sa Ginoo. So, siyempre ang mga tao po nga nagsunod kan Joshua, kabalo sila kung sa iyang need. So, siyempre dito siya gibutang. Nabi mga tao karon na nga nagyapon pastor no na kanang halos diha na magpuyo sa simbahan. Kanang mga liukonon sa simbahan, di mo diha na di na mohawa ba. Voluntaryo tanan nga paglihok mga igsoon apan ang kasing-kasing diha gyud tanan mga kaigsoonan sa ministry. So, kini gibuhat ni Joshua, number 1, doon na tayo lesson nga makuha. Sa may number 1, faith does not ignore the facts. Yes. It simply offers a different angle of understanding. Yes. So, we don't ignore the fact. Mm-mm. Okay? So, ang faith dili mo ignore sa katinuoran. Simply, lahi lang ang iyahang anggulo sa pagpanabot. Okay? The And next. instead of complaining, we are called to trust and submit to God's Yeah. plans. Imbis, magibagot mo ta, Mm. trust in the Lord. Amen. Blessings comes to those who remain totally in the Lord. Ang Yeah, that's true. Mm. In time comes, no? Yes. Maabot na gina pa labi idara na ka, tigulang na ka, Mm. naka kita di ay. Okay, nabot ako na. Grabe. So, may dara na ta mga kaigsunan, so i-plaster gyapon ta sa Ginoo. Doon na bitay ka nang si Mrs. Monar. Mhm. Mrs. Monar ba Sa kaning pagalian. Sige na siya. Dilsor. mahayag. May gabi dia. May buntag pod. Sister Monar. Nakadungog yun ko sa istorya nga ang ila daw kinabuhi karon samtang tigulang na sila. Napansin niya nga ang Ginoo may nagbuot sa ilahang financial status. Wow. Ingon siya, nindot, na-remember kita ko, nasulti gina niya nga, may din mag-alaga ta sa Ginoo, kaya Ginoo may maplastar sa tuang financial needs. Yes. Wala ko kimalo ko sa nitabo sila, ha? Pero basta ingon siya nga, secured ang ilang Amen. financial matters. Praise God. So, may hindi ka tingong na kumain, anak po ko. Mga kaigsonan, that life in all its dimensions must be lived according to the plans established by God. Ato yung ibutang karon na mga igsoon ng atong tanang mga plano sa kinabuhi diha sa plano sa Ginoo mga kaigsonan. It is worth living close to God. So Yeah, that's true. Tinuod yun na. Ayaw yun mo pagduha-duha. Mas nindot yun ang kinabuhi kung dool ta sa atong Ginoo. Amen. And how to obtain this faith mga igsoon? Kini nga pagtuo karon mga kaigsoonan, ang pagtuo gikan dito nila Caleb and ang pagtuo nga gikan kang Joshua mga igsoon. Unsa man na to ni pagkuha ron? Unsa man na to ni pag-apply mga igsoon? Nagaingon dinhi sa by studying the lives of people of faith like Caleb and Joshua, we learn to trust God as they did, to be humble as they were, to bear witness to the truth with courage as they did. Adunay mga pagtuon mga igsoon, kining ginatawag nga mirror neurons. Mo na giingon dia sa ato ang lesson nga kung unsay imong makita nga ginabuhat sa uban, imo pong masundog. Mas nindot pa gyud mga kaigsoon kung ang imong makita mga igsoon katog yung pagtuo sab kaniadto sa pagbarog nila sa ilahang
diya sa Ginoo. Managingon nga atong brain very strong. Ah. At the same time, atong brain very weak. Mhm. Ang 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 fine line wall nga nag-separate Hmm. very thin. Yes. Very thin sa strength o sa weakness. Yes. Yung ka nga, yes, I have a strong mind. My brain is so strong because ang ako makita, may ako masundog. Mhm. At the same time, very weak po. Okay. Kaya nga naman, depende na ako sa imong ginapatanaw sa imong brain. Yes. Oh, masige kag tan-aw mga Mhm. mga tao nga mangil ado batasan, ngil ado kwan. Siyempre, whether you like it or not, mapay masundog. Yes. That's why tama bitaw lagi yung nga focus your eyes to Jesus Christ. Amen. Tinod yun. Look unto Him, Mm. the author and the finisher of our faith. Tinod yun. So, Mao bitaw nga tong lesson nga ginatudlo kanon na mga igsoon nga ang pagkinabuhi ni Caleb ug Joshua mga kaigsonan kining tanan nagahatod ngadto paingon sa paghatag og himaya sa Ginoo ngano kay gusto ipaabot sa mensahe mga igsoon nga kining atong kinabuhi karon nga atong gusto makit-an paingon gyud dito sa Ginoo. That's why. kasagaran bitong bata, no? Mm. Naagi dako sila portion, dako sila o kanang posibilidad sa kinaiya nga liwat silang mama. Oh, Kimo ilang mga. kaya sa pagtutoy anam sa tanaw na silang mama. Gawasan ng mga batang gibattle feed, ha. Yeah. Oh, that's another thing. Babito na nga, kung di mo gusto maliwat inyong anak sa inyo, ayon yung patutuyas yung dudo, mga mama, naminaw. Patutuyas bibiron. Iba na mo makita. Oh, pero ang ina makita lahi-lahi. So, Mhm. doon na sila diverse characters as they grow. Mhm. Pero kung gusto ka maliwat sa imo, ha, magtutoy siya, diya sa imo hang breeze. Yes. Kay matanaw niya imong naong, mag-istorya ka, na napay mga inahan, masigig patutoy pa, sigyaw-yaw silang bana. Ikaw ha, banakaw rin, si patutoy sa anak. Di simple anak, si tanaw siya mama nga. Siyempre ako mama si magyaw-yaw. So, kanang bata, di kadakuan niya, mo po niya masundog. So, mo na gitawag o kanang brain cell mirror. Mirror neurons. Mirror neurons. Yes. Oh, yes. The Bible is clear mga igsoon. Tinaw gyud kay nga nagatugan ang Biblia kanato mga igsoon by allowing the Holy Spirit ang atong paghatag og gigayon mga igsoon sa walang espiritu to work in us. Maoy makahatag kanato dugang mga igsoon sa pagpadayon ni ini nga buhat mga kaigsoon. We must choose to be transformed and act or like Caleb, get to work. We are called to be living sacrifice for God. Sumala sa giingon ni San Pablo mga igsoon. Kini atong kinabuhi mga igsoon, i-offer na to as a living sacrifice ngadto sa Ginoo mga kaigsoonan. Og tanan nato nga pagkinabuhi diha alang kaniya. Sa sulat ni Ellen White sa Christ Object Lessons page 355 nagaingon, looking unto Jesus, we obtain brighter and more distinct views of God. Kung magpabilin ta des pagtutok ang Jesus Christ mga igsoon. And by beholding, we become changed. Goodness, love for our fellow men becomes one natural instinct. We develop a character which is the counterpart of the divine character. Growing into His likeness, we enlarge our capacities for knowing God. More and more, we enter into fellowship with the heavenly world, and we have continually increasing power to receive the riches of the knowledge and wisdom of eternity. Tutok lang yun kang Jesus Christ, mga igsoon. Meaning, dili kinahanglan magbali-bali atong mga pananawan ni mga kaigsoonan. Sa Hebrews 12:1-2, Mm-hmm. kamo na basa diha, nasa screen. You-mention nga, Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, mga kaigsoonan, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Biyaan na to na ang mga kasalanan, mga kaigsoon, nga mo'y bugkos ka na to mga igsoon nga mapalayo ta sa Ginoo, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ano bang punto ba nga? Fix your eyes to Jesus, the pioneer and the perfecter. Mm. He is the beginning
In the end. of our faith. Yes. In the And end. He's the one to perfect our faith. Amen. So, siya ang nagsugod, siya ang mutapos, siya ang muhipit Mm. sa atong pagtuo. Amen. So, tutok ta kang Kristo mga kaigsunan. And by the work of the Holy Spirit, by allowing Mhm. the Holy Spirit to work in us, according to 2 Corinthians 3:18, this is an active work. We must choose to be transformed and like Caleb, get to work. Where are we called to be living sacrifice for God? Amen. Romans 12:1 and 2. Amen. So, kung asa mo tagitawag sa Ginoo, dito na to tinuod pagtrabaho ang buluhaton sa Ginoo. Yes. Di kay temporary lang sa ni, basig sa sunod tuig mabalhin kog laing ay higher nga kon. Muna gingon ni sa ka magwawali mga kigsunan nga kon dila ko ngalan kay yan ba kung giina nga di na ako mention yung pangalan pero he's my good professor Yeah. when I was a student in Mountain View College. Mhm. Matod pa niya sa iyang usa siya mga wali bago lang niya giwali nga kung ma-assign mo og usa ka departamento or usa ka assignment ayaw mo siguro na sa re-election. Bitaw. Oh, kaya mo re-election wala sa ni kanang Di na siya mo focus di na ron. di sa ako ni kay tinudon kay Yes. base ma-administrator na ko next year. Haha. So wala gyud ko una gyud nato nga mao na ni ang final nato nga Mm. assignment bahala na ang Ginoo kung sa sunod. Amen. Just like Caleb, pag taingon sa Ginoo nga, spy ka dito, so yan yung gitunood ang iyang pagka-spy. Yes. Never expecting nga mahimo siyang one of the great leaders, one of the great Bible heroes Amen. sa atong kapanahon Amen. karon. Amen. So, pasagdan na nato ang Ginoo nga mao na mo build og something better for us. Mm. Kaya nga naman, we did our best for Him where we are called in. Pang tawag mga kaigsunan. Ellen White, Sons and Daughters of God, July 19. Today, we need men of thorough fidelity, men who follow the Lord fully, men who are not disposed to be silent when they ought to speak, who are as true as steel to principle, who do not seek to make a pretentious show, but who walk humbly with God, patient, kind, and obliging, courteous men, who understand that the signs of prayer is to exercise faith and show works that will tell the glory of God and the good of His people. Mga igsoon kini atong pagkinabuhi karon, mga kaigsoonan. Atong tan-awon kanunay mga igsoon nga kung asa tani na to ng mga igsoon nga pagkinabuhi. Nagdiha ba ta mga igsoon nga nagapadayon nga matinuohon gyud nga tao sa Ginoo? Nga nagamasulundon diha sa Ginoo or kining tao bagyod nga dili mo pugong sa iyang isulti kung hatagan sa panahon sa Ginoo sa pagsulti mga kaigsuonan. And to follow Jesus requires wholehearted conversion at the start and a repetition of this conversion every day mga kaigsuonan. Matag adlaw anaa ni nga karakter dinhi unta kanato mga igsuon makita. It was Caleb's faith in God that gave him courage, that kept him from the fear of men, and enabled him to stand boldly and flinchingly in the defense of right. Through reliance on the same power, the mighty general of armies of heaven, every true soldier of the cross may receive strength and courage to overcome the obstacles that seem insurmountable, mga igsoon. Sabi ninyo mga pinangga kong kaigsunan, ang atong pagkatinawag, ang Ginoo may magbuot ka nato, ug atong tinudon, ug unsay gipabuhat sa Dios ka nato. Pinagi sa pagtuo. Daw imposible man, pero buhaton natong posible. Si Caleb mga kaigsunan, wala nila tuyo ang tungod kay sakop sila sa banay ni Judah. Inana ang ilahang pagtuo. Ganun. Ang Ginoo nangita sa tribo ug asa ang dunay lig-on nga pagtuo. Asa sa panimalay nga dunay iyahang posibleng magamit. Wala nagpredestin ang Ginoo nga gikan sa Juda mataw ang Mesiyas. Nakit-an lang sa Dios nga mas daghan siya magamit nga mga tao nga sakop sa tribo ni Juda. Kamong magilikanan kitang magilikananan naminaw karon. Atong i-preserve
ang atong panimalay. Ato i-preserve ang atong mga kaliwat, ang atong mga sumusunod, ang atong pagtuo atong ipasa kanila, ang atong mga kinaiya atong itudlo kanila. Si Ginoong Hesus labaw sa tanan, atong itudlo ngadto kanila. Kay dangor nga atong tudluan ang atong panimalay nga magkinabuhi sa pagkamatinumanon. The more ang Ginoo mugamit sa atong panimalay. The more ang Ginoo mugamit kanimo, kanako. Gani mga igsoon, wala damha nga gikan sa banay sa Juda nga diin si Joshua sa ginikanan nga si Nun o si Caleb sa ginikanan nga si Juniper, something like, di again ako malitok yung pangalan, I'm sorry. But both belongs to Judah tribe. So niining panahon na, wala damha mga kaigsonan, ang ilahang pagkamatinud-anon nga to sa Dios, ang ilahang pagka masinulundon sa Dios, ang ilahang pagtuo nga wala gyud mosibog bisan sa mga hulga sa kamatayon, ilang giatubang batok sa ilang mga kaubang mga spies. Wala damha nga sa ilang panimalay nga tribo nga Juda, diha nagsukad ang mga tao nga gigamit sa Dios bisan pagani si Kristo na tao niana nga tribo. Mga kaigsonan, it's my prayer someday somehow from your family do maoy gamiton sa Ginoo para ang pagwalis may balita matapos na. Dili kay isa lang ka tao, dili kay isa lang ka pamilya, tanang pamilya nga atong gigulitan. Tanang pamilya kaliwat nga atong gilid out, nga atong gigiyahan, atong tudluan sa pagsunod sa tama nga pagtuo. Sa atong pagtuo, aron silang tanan o kada panimalay magamit sa pagwalis may balita o pagtapos sa buluhaton. Higala, wala gyud panahon sa atong tulmanon, dili ratataman, dapiton ko ikaw alang sa kapagampo. Dalaygon og balaan ang mga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakig-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy. Salamat Ginoo sa daghang mga panalangin nga imong gibubo og sa unahan pa nga mga umalabot niini. Hinaot magapadayon imong pagpasaylo sa mga kapakyasan, paggiya kanamo sa dalan sa pagkamatarong, aron ang among pagtuo magapabiling malig-on diha kanimo ug amo kani ipapanunod sa among mga kaliwatan o kaming tibok panimalay sa samang pagtuo magalig-on sa pag-alaga diha kanimo kauban sa tanang mga sponsors, mga donors o sa tanang mga nagpaminaw karon o sa mga nagtan-aw nini nga programa karon, ang among pagtuo magakalig-on diha kanimo ug mahimong bantugan nga pagtuo ug ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanamo sa among mga kaliwatan. Kini among gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Mga igsoon, nagsalamat sa inyong pagpabilin o pananayon nga pagsubaybay nini nga program. Kamo mga kaigsonan, apil yun nini nga buhat mga kaigsonan. O kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support nini nga buluhaton, pinagi sa inyong pagpadala sa inyong mga financial support, pinagi sa atong GCash number nga mo ang 0951-7949-211. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Itamay sa kadaghanan, isalikway sa tanan.
Di ba